Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uring System. Kabanata 151. Ang malakas na epekto na iyon ay agad na bumuhos sa mga Agos. Gayunpaman, bago pa man sila makapag-ugnayan, isa pang pagsabog ng impact ang dumating sa isa't isa. Tiger Wolf Double Roar. Boom! Ang pulang dugong lobo, na tumitimbang ng hindi bababa sa 2 tonelada, ay napaatras ng ilang metro. Ang mga marka ng kuko sa 4 na paa nito ay nag-iwan ng 4 na malinaw na marka sa lupa. Saktong dama po ang suntok na ito sa noo ng pulang dugo na lobo, dahilan para ito ay nahihilo. Hindi pa lalampasan ni Yesuan ang magandang pagkakataon. Agad siyang nagpalit ng armas. Sharpshooter, mamatay ka para sa akin. Swish! Isang malamig na liwanag ang kumislap at direktang pumasok sa mga mata ng pulang dugo na higanteng lobo, tumagos sa ulo nito. Ang marahas na puwersang espiritual ay nagpagulong sa ulo nito sa meat paste, na naging sanhi ng pagkamatay nito kaagad. Patay ang pulang dugong lobo. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroon pa ring 2 espiritual na hayop na nakikipagpunyagi sa pintuan ng kamatayan. Ang bilis kung saan pinatay ni Yesuan ang pulang dugong lobo ay mas mabilis kaysa kay Jaupan at sa iba pa. Ang lakas na ito ay sapat na upang takutin ang lahat ng naruroon. Imposible, imposible, pinatay mo talaga si Lord Demon Wolf. Imposible ito. Ang neutral na boses ay biglang sumigaw ng hindi sinasadya. Ikaw na masasamang labi ng Beast God Sect, tingnan mo kung hindi kita mahanap. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yesuan. Agad siyang nag-fuse ng isa pang bloodline. Mid-level supersonic but bloodline. Pagkatapos ng pagsasanib, biglang ipinikit ni Yesuan ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay naglalabas din ng mga alon ng hindi nakikitang enerhiya. Ito ang epekto ng supersonic but bloodline. Maaari itong gumamit ng mga deandang upang mahanap ang target nito. Bagamat ilang daang metro lamang ang distansya, ito ay isang maliit na lambak. Weng! Nahanap na. Biglang binuksan ni Yesuan ang kanyang mga mata at iginuhit ang kanyang busog sa isang tiyak na direksyon. Sharpshooter, sharpshooter, swish! Ang malamig na liwanag ay direktang pumasok sa kagubatan. Emph! Malamig na sumangot si Yesuan at ibinaba ang Star Chasing Bow. Sa sandaling ito, pinatay ni Jaupan at ng iba pa ang huling 2 espiritual na hayop. Nagkalat ang bukid ng mga bangkay. Si Jaupan at ang iba ay nabigla kaya hindi sila makapagsalita. Ang pulang dugong lobo na kumagat sa braso ni Zhao Changwen ay talagang pinatay ni Yesuan. Hindi ba't ang lakas na ito ay medyo nakakalaban sa langit? Senyor, okay ka lang. Napanatili ni Yesuan ang kanyang kalmado at nagmamadaling sumugod para tingnan ang mga pinsala ni Zhao Changwen. Nagulat din si Zhao Changwen. Gayunpaman, tiningnan niya ang putol na braso na nakahawak pa rin sa cold light sword at walang magawang umiling. Buntong hininga, mukhang kailangan kong sanayin ang aking espada gamit ang aking kaliwang kamay sa hinaharap. Hindi naman, biglang sabi ni Yesuan. Direkta niyang binawi ang naputol na braso ni Zhao Changwen at ikinonekta ito sa sugat ni Zhao Changwen. Sabay kuha ng tableta at iniabot. Senyor, inumin mo itong tableta. Ano ito? Medyo nagulat si Zhao Changwen, ngunit pagkatapos magtanong, nilunok niya ang pill, Yesuan ng kaunti. Sa ngayon, lubos niyang pinagkakatiwalaan si Yesuan. Kung hindi dahil sa huli, kagat-kagat na ang ulo niya. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay lubos na nagulat sa kanya. Naramdaman niyang nagsimulang makati ang putol niyang braso na para bang nakagat ng 10,000 langgam. Pero kaya pa niyang tiisin ang sakit na ito. Ang ikinagulat niya ay nagsimulang maghilom ang sugat sa braso niya. Makalipas ang ilang segundo, nakadikit na ang braso niya, at pati ang teklat ay nawala. Ito. Si Zhao Changwen ay nabigla kaya hindi siya makapagsalita. Hindi imposibleng i-connecta ang isang putol na braso, ngunit nangangailangan ito ng isang dalubhasang medikal na eksperto. Ngunit binigyan lamang siya ni Yesuan ng isang tableta at ito ay konektado. Kumain ba siya ng Divine Pill? Ang tabletang ito ay ipinagpalit ni Yesuan mula sa sistema ng paglamon. Ang isang tableta ay nagkakahalaga ng 50,000 puntos ng paglamon. Napakamahal noon.
Gayunpaman, nadama ni Yezuan na bibilhin niya ito kahit na nagkakahalaga ito ng 100,000 puntos. Ito ay isang tableta na nakuha ng junior na ito kapag nagkataon. Hanggat hindi pa naghihilom ang sugat, maaari itong madugtungan muli. Mabagal na sabi ni Yezuan. Buntong hininga, matanda na ako. Ang mundo ay pag-aari ninyong mga kabataan. Kung hindi dahil sa iyo, natatakot akong mahiwalay ang ulo ko sa katawan ko. Nagpapasalamat na sabi ni Zhao Changwen. Masyadong mabait si Senior. Kung hindi dahil sa pagpipigil mo sa demonyong lobo, hindi ko ito mapapatay. Mapagpakumbaba na sabi ni Yezuan. Ito ang katotohanan. Kung hindi dahil kay Zhao Changwen, tuluyan na silang nalipol. Katulad nito, kung hindi dahil sa kanya, si Zhao Pan at ang iba pa ay naging pagkain ng demonyong lobo. Anong nangyari sa Beast God Sect? Tumayo si Zhao Changwen at nagtanong. Pinatay ko siya, sagot ni Yezuan. Mabuti iyan. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Ang Beast God Sect ay may lihim na pamamaraan na maaaring magpapataas ng lakas ng mga espiritong hayop sa halaga ng kanilang buhay, emosyonal na sabi ni Zhao Changwen. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung bakit napakalakas ng mga espiritong hayop na ito. Dahil maayos si Zhao Changwen, sinimulan ni Yezuan ang kanyang pinakamahalagang gawain, linisin ang kalat. Gayunpaman, hindi niya nilamon ang lahat ng mga bangkay. Iningatan niya ang mga core. Mayroong kabuuang 12 True Spirit Realm Spirit Beast Core, isang True Element Middle Stage, at isang True Element Peak Stage. Kung tungkol sa mga bangkay, nilamon niya silang lahat. Gayunpaman, ang halaga ng mga bangkay at core ay masyadong naiiba. Tanging ang True Element Peak Stage na Blood Red Wolf ang nagbigay kay Yezuan ng 100,000 devouring points. Nang matapos ni Yezuan ang pagkolekta ng mga bangkay, dinala din ng 2 consecrators ang bangkay ng survivor ng Beast God Sect. Sa pagtingin sa bangkay na mukhang isang matandang lalaki sa kanyang 70s o 80s, si Zhao Changwen ay bumantong hininga. Tulad ng inaasahan, ginamit niya ang kanyang habang buhay bilang presyo upang piliting taasan ang ranggo ng Spirit Beast. Kahit na hindi siya mamatay, hindi siya mabubuhay ng matagal. Sa kanyang supersonic bat bloodline, matukoy ni Yezuan na walang ibang espiritong hayop sa maliit na lambak na ito. Sa pamamagitan nito, ang usapin ng Beast God Sect ay maaaring ituring na natapos na. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ipinadala ng emperador si Yezuan upang alisin ang nakaligtas sa Beast God Sect. Kaya naman, kailangan pa niyang ibigay ang nakawan. Matapos iligtas ni Yezuan, si Zhao Changwen ay nagpasalamat at direktang sinabi, Yezuan, lahat ng ito ay salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Makakagawa ako ng desisyon sa pagkakataong ito. Kailangan mo lamang ibigay ang dugong lobo sa emperador. Ang natitira ay sa iyo. Salamat, Senior. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Yezuan. Ang halaga ng isang True Element Peak Stage Spirit Beast Score ay lumampas na sa kanyang imahinasyon. Hindi siya naglakas loob na kunin ang lahat para sa kanyang sarili. Higit pa rito, narinig niya na ang matandang ninuno ng Profound Sun Empire ay nasa True Element Peak Stage. Gamit ang core na ito, maaaring makapasok siya sa True Profound Realm. Ito ay isang malaking tagumpay. Sa oras na iyon, ang lakas ng Profound Sun Empire ay tataas ng husto. Nilamon na ni Yezuan ang lahat ng mga bangkay sa lupa, at ang kanyang paglilinang ay tumaas ng kaunti. Kaagad, naglabas siya ng 4 na Spirit Beast Inner Core sa tuktok ng True Spirit Level at ibinigay ito kay Zhao Pan at sa iba pa. Si Zhao Pan at ang 3 pa ay hindi nag-effort ngayon, ngunit lahat sila ay nasa True Spirit Realm. Ang core na ito ay lubhang mahalaga sa kanila. Sa kaibuturan, ang kanilang mga pagkakataong makalusot ay magiging mas mataas. Kaya naman, hindi sila tumanggi. Pagkatapos noon, kinuha ni Yezuan ang core ng True Element Early Stage Purple Striped War Bear. Bigla niyang naalala na nilamon na niya ang kaibuturan. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 152. Sa kabutihang palad, sinabi sa kanya ni Zhao Changwen na naabot na niya ang bottleneck at makakalusot kung hindi niya ito malalampasan. Sa pagkakataong iyon, lalamunan ni Yezuan ang lahat ng natitirang laman ng mga espiritong hayop ng walang pagbubukod. Sa isang iglap, ang kanyang DevR points ay tumaas ng daan-daang libo. 650,000 devouring points. Hindi ko akalain na magiging ganoon kay Aman ako.
Gayunpaman, masyadong mahal ang middle grade spirit level martial techniques. I don't think it's enough. Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa. Matapos niyang lulukan ng napakaraming bagay, mahaba pa ang lalakbayin niya bago siya makalusot. Ang mga labi ng Beast God sect ay naalis na, at si Yezuan at ang iba pa ay hindi nasaktan. Kaya naman, agad silang umalis at naghanda na mag-ulat pabalik sa Imperial Capital. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi ganoon kasimple. Napakabata at promising ni General Ye, 16 years old pa lang siya at nasa True Energy Realm na siya. The Raging Fire Empire is doomed. Ye, kahit isang peak True Energy Realm Spirit Beast ay walang magawa sa kanya. Siguradong papasa siya sa pagsusulit ng Soaring Sky Mansion. Bihira ang talento ni General Ye kahit sa isang mataas na ranggo na imperyo. Sa daan, patuloy siyang pinupuri ng dalawang consecrators. Nadama nila na nasayang nila ang halos lahat ng kanilang buhay. Nagbago ang impresyon ni Jiang Xian kay Yezuan. Ngayong nakakuha na siya ng isa pang Spirit Beast Core, lubos siyang nagpapasalamat kay Yezuan. Gayunpaman, hindi ipinagmalaki ni Yezuan. Ang pagpatay sa isang peak True Energy Realm Crimson Wolf ay hindi isang malaking bagay. Hindi banggitin na ang lobo ay muling nabuhay at mahina. Bukod dito, siya ay isang tao na maaaring gumamit ng True Energy Realm martial techniques at spirit weapons. Ang kanyang katalinuhan ay mas mataas kaysa sa isang spirit beast. Hindi nagtagal, lumabas sila ng Blackwind Mountain. Ang mga demonic beast sa daan ay nilamon ni Yezuan at ng iba pa. Ang kanilang cultivation base ay nag-improve ng husto. Ngayon, nabigla si Zhao Chunwen kaya hindi siya makapagsalita. Nakita niya si Yezuan na nilalamon ng sarili niyang mga mata ang libu-libong demonic beast. Gaano kalaki ang kanyang interspatial ring? Ang isang interspatial ring ay nagkakahalaga ng 10 lower grade crystal stones. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ito ay humigit kumulang 100 metro kubiko. Gayunpaman, ang interspatial ring ni Yezuan ay malamang na higit sa 10,000 cubic meters. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay napakamura ng devouring space ni Yezuan. Maaaring dagdagan ng isang devouring point ang devouring space ng 1 cubic meter, kaya halos walang katapusan. Higit pa rito, pinili ni Yezuan na kainin sila ng direkta at hindi itinago ang mga ito. Napakakaunting mga bagay sa kanyang espasyo. Si Zhao Chunwen ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay nakagawa na ng ilang mga himala. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis sa Blackwind Mountain, biglang huminto si Yezuan sa kanyang paglalakad. Tahan na. Huminto si Yezuan sa kanyang kinatatayuan at sinabi, "Anong problema?" Tanong ni Zhao Pan. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina, nagtatakang tanong. Mukhang may tao. Biglang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at maingat na naramdaman ang kanyang paligid. Sa supersonic bat bloodline, halos 500 metro ang layo niya. Sa kanyang pagsisiyasat, nadiskubre niya talaga ang ilang taong palihim na nagliligid sa kagubatan. Ngayon lang siya nakarinig ng bakas ng paggalaw. Hindi niya inaasahan na may tao pala talaga. Sa sandaling ito, isang paputok na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw. Patayin! Kasunod nito, maririnig ang ilang matatalas na tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. May umaambas sa atin. Ingat! Sigaw ni Yezuan. Ang hindi inaasahan ay ang mga taong iyon na palihim na nagtatago sa kakahuyan ay direktang sasalakay sa kanila. Baka bandido sila o bandido sa bundok. Ngunit sa sumunod na sandali, agad niyang tinanggihan ang ideyang iyon. Dahil ang mga taong ito ay pawang mga eksperto sa True Energy Realm. Boom! Boom! Mabilis ang pag-atake ng mga ambas, ngunit mas mabilis pa si Yezuan. Sa isang iglap, ang mga pag-ataking ito ay nakakalat. Nag-react din si Zhao Chunwen at ang iba pa at nagmamadaling inilabas ang kanilang mga armas para mag-counter-attack. Sino kayong mga bastos? Sigaw ni Zhao Chunwen. Hindi na kailangang malaman ng mga patay. May sumagot sa kabila. Gumawa ng magaspang na kalkulasyon si Yezuan. Ang kabilang panig ay may 3 eksperto sa True Energy Realm at 6 na eksperto sa Peak True Spirit Realm. Sa Profound Sun Empire, ang Profound Sun Imperial Family lamang ang may ganoong lakas. Gayunpaman, si Zhao Chunwen ay miyembro ng Imperial Family at si Zhao Pan ay ang Crown Prince,
kaya imposible. Ito ang mga especially iyan ng Raging Fire Empire sa ating bansa. Patayin sila. Agad na naunawaan ni Zhao Changwen ang sitwasyon at lumaban. Ganun ba? Nang marinig ito, hindi na masyadong pinansin ni Ye Zuan. Dahil nang ahas silang salakayin sila, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Ang tatlong True Energy Realm expert ay naniningil na sa kanila. Samantalang ang anim na iba, sila ay tumutulong sa malayo. Sharpshooter, mabilis na gumalaw ang kanang kamay ni Ye Zuan. Sa isang segundo, 6 na arrow ang naputok, na direktang pumatay sa 6 na eksperto sa True Spirit Realm. Ano? Nagulat ang tatlong eksperto sa True Energy Realm. Bago sila sumugod, 6 sa kanilang mga nasasakupan ang napatay ni Ye Zuan. Pipigilan ko si Zhao Changwen. Patayin mo muna ang batang iyan at ang iba pa, sigaw ng isang matandang lalaki. Kayong dalawa lang. Napangisi si Zhao Changwen nang marinig niya ang mga salitang iyon. Ang Profound Sun Empire at ang Raging Fire Empire ay parehong mababang ranggo na imperyo na may magkatulad na lakas. Pinakamahalaga, sila ay nasa maagang yugto pa lamang ng True Energy Boundary. Maliban kay Ye Zuan, si Zhao Changwen, na mayroong middle grade spirit artifact, ay may kakayahang pigilan ang dalawa sa kanila. Kasama si Zhao Pan at ang iba pang 4, ang pagpatay sa tatlong ito ay isang piraso ng cake. Hindi pa banggitin, mayroon ding Ye Zuan, na pumatay sa eksperto sa True Spirit Realm, si Zulang. Ang dalawang panig ay agad na nag-ugnay. Nakipagpalitan lamang ng suntok si Zhao Changwen sa matanda. Para sa dalawa pa, ibinigay sila kay Ye Zuan at sa iba pa. Isang True Energy Realm expert ang nakatutok kay Ye Zuan. Direkta siyang sumugod sa gilid ni Ye Zuan at sinaksak gamit ang kanyang espada. Lotus Armor. Agad na bumuo si Ye Zuan ng isang malaking lotus at binalot ang kanyang sarili dito. Nang ang espada ay tumusok sa Lotus Armor, hindi ito nabasag. Ano? True Energy Realm. Nagulat ang ekspertong ito. Ngayon lang, napatay ni Ye Zuan ang 6 sa kanilang pinakamataas na eksperto sa True Spirit Realm sa sandaling kumilos siya. Ang pamamaraang ito ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang binata. Ngunit ngayon, talagang naramdaman niya na si Ye Zuan ay hindi pinagsasama ang kanyang true energy, ngunit ang kanyang true energy. Sa tingin mo ba na-offend mo ang maling tao? Ngumiti si Ye Zuan. Itinaas niya ang kanang kamay at agad na pinutol ang kanang braso ng eksperto. Pagkatapos, pinalayas niya at pinalipad ang eksperto. Sa oras na tumugon ang eksperto, natagpuan niya ang kanyang sarili na lumilipad. Nilinggan niya ang paligid at napagtantong lumilipad na ang braso niya. Muling itinaas ni Ye Zuan ang kanyang kamay at sinalo ang sandata ng eksperto. Lamon, ang low-grade spirit artifact ay direktang kinain, at ang naputol na braso ay bumagsak sa lupa. Sa kasalukuyang lakas ni Ye Zuan, ang pagpatay sa kalaban ay kasing dali ng pagpindot ng daliri. Gayunpaman, nang makita niyang si Zhao Pan at ang iba pa ay kalmado, agad siyang nagsimulang maglaro. Hindi maganda, tumakbo ka. Agad na napagtanto ng eksperto na hindi siya kalaban ni Ye Zuan at agad na tumakas. Gusto mong tumakas sa akin? Huwag mo nang isipin iyon. Myriad Flower Sword, 3rd level, mamatay para sa akin. Si Ye Zuan ay naging isang streak ng liwanag at agad na hinarang ang True Energy Realm expert. Pagkatapos, bigla niyang sinaksak ang kanyang espada. Fu. Nanlaki ang mga mata ng eksperto. Wala man lang siyang panahon na gamitin ang kanyang defensive martial arts bago ang kanyang katawan ay nabutas sa isang salon at agad na namatay. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 153. Nang makita ang dalubhasa sa True Energy Boundary na nakahiga sa isang pool ng dugo, bahagyang huminga si Ye Zuan. Lumingon siya at nakitang si Zhao Changwen at Zhao Pan ang nasa itaas. Espiritual na sandata sa kalagitnaan ng baitang. Imposible, paano ka magkakaroon ng mid-grade na espiritual na sandata? Sigaw ng matanda. Isa din ang nasa kamay nitong mataba. Bulalas ng isa pang eksperto sa True Energy Boundary. Maling impormasyon, fair na. Sigaw ng matanda. Ang mga mata ni Zhao Changwen ay kumikislap habang siya ay sumigaw. Sa tingin mo maaari kang pumunta at umalis kung gusto mo. Sino sa tingin mo si Zhao Changwen? Manatili ka. Isang malamig na liwanag ang kumislap at ang putol na braso ng matanda ay lumipad sa hangin.
Ang isang panig ay isang mababang uri ng espiritual na sandata, habang ang kabilang panig ay isang mid-grade na espiritual na sandata. Masyadong malaki ang pagkakaiba, at ang matanda ay hindi kapantay ni Zhao Chongwen. Sa kabilang banda, mabilis na nag-react ang kalaban ng grupo ni Zhao Pan. Sa isang kisap mata, 12-12 metro na ang layo niya, naghahanda ng pumasok sa kagubatan. Kasama ko dito, gusto mo pa bang umalis? Sa oras na ito, biglang itinaas ni Yezuan ang kanyang kamay at itinutok ang likod ng matanda, na nagpaputok ng isang 100-step piercing arrow. Fu! Ang palaso ay tumagos sa ulo ng matanda, at siya ay nahulog sa lupa. Hindi, imposible. Napasigaw ang matanda nang makitang siya na lang ang natitira. Gayunpaman, si Zhao Chongwen ay hindi nagpakita ng anumang awa. Sa pamamagitan ng isang walis ng espada, lumipad ang kabilang braso ng matanda, na naiwan lamang ang kanyang dalawang paa. Sa kabutihang palad, ang kanyang diskarte sa paggalaw ay napakahusay, at nagawa niyang makalayo kay Zhao Chongwen sa isang iglap. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kamay, naghahanda na patayin ang matanda, ngunit sa oras na ito, biglang sinabi ni Zhao Chongwen, "Huwag mo siyang patayin, iwan siyang buhay." Nang marinig ito, bumaba ang kaliwang kamay ni Yezuan. Shoo! Natamaan ang kaliwang tuhod ng matanda, at nawalan ito ng balanse at bumagsak sa lupa. Pugot ang dalawang braso at baldado ang isang paa, masasabing baldado ang matandang ito. Si Zhao Chongwen ay bumaril at nahuli siya sa isang iglap. "Galing ka sa Raging Fire Empire, tama ba?" Tanong ni Zhao Chongwen. "Patayin mo na lang ako, wala akong sasabihin sa'yo." Ang matanda ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tila isang tupa na naghihintay na katayin. "Hindi ko akalain na ang Raging Fire Empire ay talagang magpapadala ng 3 True Element Boundary Expert dito. Mukhang minamaliit kita. Ang target mo this time ay itong 3, tama?" Hulaan ni Zhao Chongwen. "Tama," nang sabihin ang mga salitang iyon, ang mukha ng matanda ay kumaibot. Bang! Sinampal ni Zhao Chongwen ang tuktok ng ulo ng matanda. Ang makapangyarihang quintessential essence na iyon ay agad na dinurog ang utak ng matanda. Hindi siya handang humingi ng anumang impormasyon, ngunit sa pagkakataong ito, halatang mali ang impormasyon ng kabilang partido. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Yezuan at ang iba pa. "Linisin mo ang battlefield. Mukhang kailangan na nating magpalit ng ruta pabalik." Medyo nag-aalala si Zhao Chongwen. Dahil may mga especially iya, maaaring higit pa doon. Sa pagkakataong ito, 3 lang ang True Element Boundary Martial Artist, kaya pa rin nilang harapin. Pero paano kung ang susunod ay 3 True Element Boundary Martial Artist? Nilinis din ni Yezuan at ng iba pa ang larangan ng digmaan. Lahat ng mga taong ito ay mayroong Chen Kun ring sa kanilang mga kamay. Medyo marami rin ang nakuha ni Yezuan, ngunit ang mga taong ito ay espesyal na ipinadala sa Profound Sun Empire para sa isang misyon, kaya hindi sila magkakaroon ng masyadong maraming bagay. Sa ganoong episode, hindi nang ahas si Zhao Chongwen na maging pabaya, kaya sinadya niyang lumihis ng malaki. Ang kanilang bilis ay itinuturing na mabilis, at inabot lamang sila ng 7 araw upang makabalik sa Imperial Capital. Nang marinig ito ni Zhao Chongwang, nagulat siya at sinabi kay Yezuan na huwag umalis sa Imperial Capital sa susunod na mga araw. Ganoon din ang ginawa ni Yezuan. Sa loob ng 1 buwan, makikipagkumpetensya sila sa Raging Fire Empire para sa 3 pwesto sa Soaring Sky Mansion. Kaya naman, kinailangan pang itago ng 3 ang kanilang lakas para maiwasan ang anumang aksidente. Dati, nakapasok si Zhao Pan sa Peak True Spirit Realm sa tulong ng Intermediate True Spirit Field. Ngayong nakakuha na siya ng Peak True Spirit Realm Spirit Beast na Inner Core, malaki ang posibilidad na makalusot siya. Gayunpaman, binaygo nila ni Jiang Xian si Yezuan. Pagkatapos nilang ubusin ang Inner Core, hindi na sila makalusot, kaya natigil pa rin sila sa Peak True Spirit Realm. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Gamit ang Intermediate Spiritual Weapon, ang Cold Light Sword, hindi dapat maging problema para sa kanila ang makakuha ng pwesto. Mabilis na lumipas ang mahigit 1 buwan. Ngayon, pupunta si Yezuan sa hangganan. Ang lokasyon ng labanan ay talagang ang hindi inaangkin na lupain sa pagitan ng 2 bansa. Sinasabing ang mga eksperto mula sa Soaring Sky Mansion ang magiging hurado, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagiging patas.
Bukod dito, para maiwasan ang anumang aksidente, personal silang sinamahan ni Zhao Chongguang. Hindi lang iyon, kahit ang daang taon na ninuno ng pamilya Zhao ay dumating. Ang inner core ng Blood Wolf na ibinalik ni Ye Zuan ay naubos na ng Peak True Energy Realm Old Ancestor na ito. Sa orihinal, ang Old Ancestor na ito ay na-stock sa Peak True Energy Realm, ngunit sa panloob na core ng Blood Wolf na ito, direkta niyang nalagpasan ang mga tanikala at pumasok sa True Darkness Realm. Sa kanyang escort, ito ay ganap na ligtas. Sa pagkakataong ito, nakasakay pa rin si Ye Zuan sa isang Spirit Beast Great Fang. Ang Spirit Beast Great Fang na ito ay mas malaki pa kaysa kay Zhao Chongwen. Sinasabing ito ay nasa gitnang yugto ng True Spirit Realm. Wala pang 2 araw, makakarating na sila sa lugar ng labanan. Siyempre, bago umalis, hiniling din ni Ye Zuan kay Huaying na tumulong sa muling pagtatayo ng Lianian City. Sa tansya niya, sa kanyang pagbabalik, tiyak na iba na ang Lianian City sa dati. Sa likod ng Spiritual Rock, Pan Yi, Ye Zuan, Jiang Xian, ang 3 henyo mula sa Raging Fire Empire ay nakarating na sa Peak True Spirit Realm. Kahit na kayong lahat ay may intermediate spiritual weapons, hindi kayo maaaring maging pabaya. Sinabi ni Zhao Chongguang na nakasuot ng puting roba. Oo, tumango si Ye Zuan at ang 2 pa bilang tugon. Ang Soaring Sky Mansion ang susi sa pagtukoy sa pagtaas at pagbagsak ng isang imperyo. Kung makapasok sila sa Soaring Sky Mansion, ang imperyong ito ay maaaring maging isang high-rank empire sa hinaharap. Sa makatuwid, kailangan nilang makuha ang mga spot, at kailangan nilang makuha ang lahat ng ito. Bagamat hindi nakita ni Zhao Chongguang ang lakas ni Ye Zuan sa kanyang sariling mga mata, narinig niya ito. Sa makatuwid, hindi siya nag-aalala kay Ye Zuan. Nag-aalala siya kay Zhao Pan at Jiang Xian. Kung makukuha nila ang kanilang mga kamay sa intermediate spiritual weapons, ang Raging Fire Empire ay maaaring magawa din. Bukod dito, maaaring may iba pang mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag mo silang eye pressure. Sa sandaling ito, isang maputi ang buhok na matandang biglang lumapit. Siya ang dating emperador ng Profound Sun Empire, si Zhao Mubai. Pagbati sa retiradong emperador, nagmamadaling itinago ni Ye Zuan ang kanyang mga kamao at sinabi, ang taong nasa harap niya ay isang true Profound Realm expert, isang buong kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Siya ay isang pag-iral na maaaring pumatay sa kanya sa isang sampal. No need for formalities. This time, the reason why we sent out half of our experts is to prevent the Raging Fire Empire from playing any tricks. I'm afraid that they have hidden experts on the side, so might be a big battle. If that happens, you all should not interfere. Sinabi ni Zhao Mubai kay Ye Zuan. Ito, sumulyap si Ye Zuan kay Zhao Pan. Kung talagang may laban, masyadong hindi komportable para sa kanya na tumabi at manood. Imperial Grandfather, bakit hindi tayo makialam? Nagtatakang tanong ni Zhao Pan. Kung lahat ng 3 pwesto ay kinuha mo, ang Raging Fire Empire ay tiyak na magpapahirap sa atin. Kung talagang sumiklab ang away, tiyak na hindi ka hahayaan ng sugo ng Soaring Sky Mansion na makipagsapalaran, kaya dapat manatili na lang kayong lahat dito. Bukod dito, nakalusot na ako, at mayroon akong intermediate spiritual weapon. Ang pakikitungo sa mga tao ng Raging Fire Empire ay hindi magiging problema, paliwanag ni Zhao Mubai. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 154. Oo, tumango si Zhao Pan, na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Ang Raging Fire Empire at ang Profound Sun Empire ay magkatulad sa lakas. Ang emperador ng Raging Fire Empire ay nasa tuktok din ng True Energy Boundary. Bukod dito, hindi sila nang ahas na pakilyusan ang lahat ng kanilang puwersa, kaya ang bilang ng mga taong ipinadala nila ay halos kapareho ng Profound Sun Empire. Sa kabilang banda, ang Profound Sun Empire ay mayroong Zhao Mubai at maraming mga mid-grade na espiritual na sandata, kaya hindi dapat maging napakahirap na patayin ang kaaway. Pagkalipas ng 2 araw, lumitaw ang espiritual na bato sa hangganan. Ang hindi inaangkin na lupain. Sa pagitan ng 2 imperyo ay hindi malaki, at ang mga hangganan ng 2 imperyo ay ilang libong metro lamang ang pagitan. Si Ye Zuan at ang iba pa ay dumaong sa hangganan, at si Zhao Mubai ay nagbalat kayo bago umalis.
Sa pagkakataong ito, ang aking Zhao family ay nagpakilos ng higit sa 10 eksperto sa True Energy Boundary, at kasama ng aking maharlikang lolo, ang Raging Fire Empire ay tiyak na mawawasak. Hanggat ang mga taong ito mula sa Raging Fire Empire ay nawasak, ang buong imperyo ay guguho, at magiging isang stepping stone para sa Profound Sun Empire upang maging isang mid-grade empire. Panipi, habang nasa daan, bumulong si Zhao Pan kay Yezuan. Sana nga, bahagyang tumango si Yezuan, ngunit sa hindi malamang dahilan, muling tumibok ng malakas ang kanyang puso. Parang may mangyayari na naman. Mabilis na kumilos ang grupong ito ng mga tao, at hindi nagtagal, nakarating sila sa ilalim ng malaking puno sa gitna ng dalawang imperyo. Ito ang napagkasunduang lokasyon. Sa oras na ito, mayroon ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-cross-legged sa ilalim ng malaking puno. Kasabay nito, mayroong higit sa 10 figures sa tabi niya. Mukhang dumating na ang mga tao mula sa Raging Fire Empire. Ang nakaupo sa ilalim ng puno ay dapat ang sugo ng Soaring Sky Mansion. Lahat, bilasan mo, sabi ni Zhao Chongguang sa kanyang puso. Palihim niyang kinalkala ang bilang ng mga tao mula sa Raging Fire Empire, at nalaman niyang eksaktong 18 sila, tulad nila. Nang makita ito, ngumiti si Zhao Chongguang. Sa parehong bilang ng mga tao, paano sila matatalo ng Raging Fire Empire? Mabilis silang naglakad. Nang makalapit ang grupo ni Zhao Chongguang, ang pinuno ng Raging Fire Empire ay humakbang pasulong at bumulong. Zhao Chongguang, ang yabang mo talaga. How dare you make the envoy wait? Yu Chuan, nandito tayo sa oras. Ngumuso si Zhao Chongguang. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nagngangalang Yu Chuan ay ang emperor ng Raging Fire Empire, at ang kanyang lakas ay katulad ni Zhao Chongguang, sa True Energy Boundary. Dahil nandito ka, simulan na natin. Sa oras na ito, tumayo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa ilalim ng malaking puno. Kaagad, isang invisible pressure ang bumagsak kay Zhao Chongguang at sa iba pa. Tunay na malalim na kaharian. Hindi maganda, nahuli kami at ginawa naming hindi masaya si Lord Envoy. Walang pag-aalinlangan si Zhao Chongguang sa kanyang sarili. Sa pagkakataong iyon, naikuyong niya ang kanyang mga kamao sa pagkakasala. Paumanhin, Panginoong Mensahero, kalimutan mo na ito. Halina't gumuhit ng palabunutan upang mapagpasyahan ang pagkakasunod-sunod ng labanan. Hindi siya pinansin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at naglabas ng maraming palayok mula sa kanyang interspatial ring. Pinangunahan ni Zhao Chongguang si Yezuan at ang dalawa pa at ipinakilala sila. Ganoon din si Yu Chuan. Ang dalawang bansa ay mayroon lamang 3 kota para sa pagtatasa ng Soaring Heaven Mansion. Bukod dito, ang mga patakaran ng labanan ay itinakda ng Soaring Heaven Mansion. Ipakikilala muna ng magkabilang panig ang kanilang 3 henyo, at pagkatapos ay magpapabunot ang mga sugo upang simulan ang labanan. Sa ganitong paraan, mapipigilan ang mga impostor, at maituturing itong patas. Gayunpaman, nang akayin ni Zhao Chongguang si Yezuan at ang iba pa sa harapan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, biglang nakipagpalitan ng tingin si Yu Chuan sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos, biglang sumalakay ang medyo may edad na. Ang target niya ay si Zhao Chongguang. Ano, hindi ito inaasahan ni Zhao Chongguang. Direkta siyang tinamaan sa balikat at agad na napalipad. Sa orihinal, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay gustong durugan ang puso ni Zhao Chongguang sa isang suntok, ngunit hindi niya inaasahan na biglang may pumutok ng chi na tumama sa kanyang kamao, na nagpalihis sa kanyang kamao, kaya natamaan lamang si Zhao Chongguang sa balikat. Ang taong humadlang sa kanyang mabuting gawa ay si Yezuan. Ikaw ba, anak? Pinandilatan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Yezuan at binato ito ng isa pang suntok. Pakiramdam niya ay nasa maagang yugto pa lamang ng True Energy Realm ang batang ito na nasa harapan niya. Madali niya itong mapatay sa isang suntok. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay walang muwang. Spiritual Level Martial Technique, Tiger Wolf Roar. Bang! Nagsalpukan ang dalawang kamao, at umihip ang hangin. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Second Level Roar. Isa pang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay talagang napilitang umatras ng ilang hakbang. Masisisi lang niya ang kanyang sarili sa pagiging pabaya at iniisip na kaya niyang patayin si Yezuan. Pumunta ka,
Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, hinawakan ni Yezuan sina Zhao Pan at Jiang Xian at mabilis na umatras. Masyadong mabilis ang eksenang ito. Natahimik ang buong crowd. Gayunpaman, ang retiradong emperador ng Profound Sun Empire, si Zhao Mubai, ang unang nag-react at sumugod na parang arrow. Lumapit ang mga tao para batiin siya. Sa sandaling ito, hindi pa rin maintindihan ng nasugatan na si Zhao Chongguang kung bakit bigla silang aatakihin ng sugo ng Soaring Sky Mansion. Hindi kaya nasuhulan ng sugo ng Raging Fire Empire. Envoy, anong ginagawa mo? Sa wakas ay malakas na tanong ni Zhao Chongguang. Sa kabutihang palad, itong True Profound Realm middle-aged na lalaking ito ay hindi na sumunod sa isa pang pag-atake. Sa halip, tumingin siya kay Yezuan nang may pagtataka. Siya, isang True Profound Realm expert, ay talagang dahado sa kamay ng isang True Energy Realm na bata. Kakausapin niya ito mamaya. Tumingin siya kay Zhao Chongguang at ngumisi, ikaw ay isang emperador, ngunit hindi ko inaasahan na magiging napakatanga mo. Sinabi ko ba na ako ang sugo ng Soaring Sky Mansion? Ano? Ang sagot na ito ay nagulat din sa mga tao ng Profound Sun Empire. Ang taong ito pala ay hindi ang sugo ng Soaring Sky Mansion, kundi isang peke. Sa kabutihang palad, nag-react si Yezuan sa oras. Kung hindi, si Zhao Chongguang ay napatay sa isang suntok. Hahaha, Zhao Chongguang, hindi mo inaasahan ito, hindi ba? Siya ay isang dalubhasa mula sa Black Wind Empire na dumating upang tulungan akong sirain ka. Tumawa ng malakas si Yu Chuan. Ang mga mukha ng mga tao ng Profound Sun Empire ay labis na madilim. Naisip nila na maaaring may problema, ngunit hindi nila inaasahan na ang kabilang partido ay maaaring mag-recruit ng isang True Profound Realm expert. Ang Black Wind Empire ay isang mataas na ranggo na imperyo. Hindi ko rin inasahan na ang isang batang True Energy Realm expert ay lilito sa isang mababang ranggo na imperyo tulad ng sa iyo. Talagang ikinagulat ko ito. Bumaling kay Yezuan ang tingin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Noong umatake si Yezuan ngayon, nasa malapit lang si Yu Chuan. Malinaw niyang naramdaman na si Yezuan ay nag-condense ng True Energy. Ang iyong Profound Sun Empire ay mas maliit kaysa sa aking Raging Fire Empire, ngunit makakagawa ka ng ganoong henyo. Naiinggit talaga ako, sayang at walang makakaalis sa inyo ngayon. Panipi, ang mga mata ni Yu Chuan ay puno ng hangarin sa pagpatay habang sinabi niya, bago dumating ang sugo ng Soaring Sky Mansion, papatayin ko muna kayong lahat. Sa ganitong paraan, ang kota ay mapapasa aking Raging Fire Empire. Ang planong ito ay hindi walang kamali-mali. Kung maagang dumating ang sugo ng Soaring Sky Mansion, malalantad ang usapin. Gayunpaman, hindi ito isang problema, hanggat ang eksperto ng Black Wind Empire ay nakatago sa karamihan. Pagkatapos ng lahat, ang sugo ng Soaring Sky Mansion ay walang pakialam sa labanan sa pagitan ng dalawang imperyo. Sa karamihan, poprotektahan niya ang may hawak ng kota. Yu Chuan, parang papatayin mo kami. Tumayo si Zhao Chongguang habang hawak ang halos baldado niyang balikat. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 155. Yu Chuan smirked, sa tingin mo may pag-asa pa. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, lumabas ang isang nakaitim na elder at sinabi sa malakas na boses, hindi lang kayo ang may True Darkness Realm. Habang nagsasalita siya, kumalat ang isang aura na mas malakas kaysa sa karamihan ng mga taong naroroon. Si Zhao Mubai iyon. Ano? Nagulat si Yu Chuan at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang Profound Sun Empire ay may eksperto sa True Darkness Realm. Hoy, muntik na kitang hindi makilala. Akala ko patay ka na. Zhao Mubai. Nakangiting sabi ni Yu Chuan. Ngayong ang magkabilang panig ay may kapangyarihang labanan ng True Darkness Realm, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Ang moral ng panig ng Profound Sun Empire ay hindi bumaba. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa silang ilang cold light swords. Gamit ang middle-grade spiritual weapons na ito, siguradong mahuhuli nila ang kanilang mga kalaban. Gayunpaman, ang Raging Fire Empire ay hindi natakot dahil mayroon pa rin silang trump card. Zhao Mubai, tingnan mo. Sino ako? Isang matandang boses ang tumunog. Isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang lumabas mula sa gilid ng Raging Fire Empire. Hinubad niya ang kanyang kawayan na sombrero at maskara, inilantad ang kanyang mukha. Nang makita nila ang kanyang mukha,
Nagbago ang mukha ni Zhao Mubay at ng iba pa. Yu Liang, hindi ko inaasahan na darating ka rin. Gulat na sabi ni Zhao Mubay. Si Yu Liang ay ang dating emperador ng Raging Fire Empire, na nasa tuktok ng True Energy Realm. Hindi ang rurok ng True Energy Realm. Ang aura na inilabas ni Yu Liang ay nasa True Darkness Realm. Hindi maganda, nang inig ang panig ng Profound Sun Empire. Ang kabilang panig ay may dalawang eksperto sa True Darkness Realm. Ito ay magiging mahirap. I didn't expect you to break through too. Congratulations. However, today is the day you die. Pagkatapos mong mamatay, ang Profound Sun Empire ay isasama ng Raging Fire Empire. Panipi, ayaw ni Yu Liang na mag-aksaya ng oras. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi niya kay Yu Chuan, "Stop talking. Let's do it. Maaaring magbago ang mga bagay kung magde-delay tayo." "Oo, ama." Tumango si Yu Chuan at saka sumigaw, "Patayin, huwag iwanang buhay ni isa." Sumiklab ang labanan sa isang iglap. Bago siya matapos magsalita, sumigaw din si Zhao Chongguang, "Ipaubaya mo sa akin ang Black Wind Empire." "Zhao Mal iyan, ipapaubaya ko sa iyo si Yu Liang." "Sige," sigaw ng isang matandang lalaki. Siya ang pangalawang pinakamalakas na martial artist ng Zhao family, sa tuktok ng True Element Realm. Idinagdag ang Cold Light Sword, hindi imposible para sa kanya na labanan ang isang True Profound Realm martial artist. Patayin, parehong partido kaagad. Bigla siyang naglunsad ng pag-atake, nakakalito ang liwanag ng talam at anino ng espada. Ngayon, walang pagpipilian si Ye Zuan kundi kumilos. Hindi niya akalain na uunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito. Ang Raging Fire Empire ay may dalawang True Profound Realm expert, ngunit isa lang ang mayroon sila. Bagamat mayroon silang ilang Cold Light Swords, kung may nangyaring isa pang aksidente, ang Profound Sun Empire ay matatapos. Ang sinumang maglakas loob na pigilan ako ay dapat mamatay. Kaagad, isang alon ng galit ang bumalot sa puso ni Ye Zuan habang direktang inilabas niya ang Star Chasing. Bow! Sharpshooter! 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 Sa isang kisap mata, nagpaputok siya ng tatlong matulin na pag-atake. Dalawang powerhouse mula sa Raging Fire Empire ang hindi nakapag-react sa oras at direktang natusok, ngunit buhay pa rin sila. Naunawaan ni Ye Zuan na ang susi sa labanang ito ay siya. Hanggat mabilis niyang pinahina ang lakas ng Raging Fire Empire, kung gayon ang tagumpay ay sa kanila. Kung magtatagal ito, magkakaroon ng mga aksidente. Matapos sumanib sa Intermediate Fighter Bloodline, ang kanyang kanang kamay ay parang multo, at hindi ito nakikita ng malinaw ng mga ordinaryong tao. Mabilis niyang hinugot ang bowstring at patuloy na nagpaputok ng malalakas na pag-atake. Direktang binawian ng tatlong arrow ng second round ang buhay ng isang True Element Realm martial artist. Mag-ingat ang lahat, may isang eksperto na may mahusay na archery, patayin siya. Sigaw ng isang True Element Realm martial artist ng Raging Fire Empire. Hayaan mo akong gawin ito. Kaagad, itinuon ng isang eksperto ang kanyang mga mata kay Ye Zuan at galit na tumakbo palapit sa kanya. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang hamarang sa harap ni Ye Zuan. "Kung gusto mo siyang hawakan, kailangan mo munang dumaan sa akin." Ang taong ito ay ang emperador ng Profound Sun Empire, si Zhao Chongguang. Bagamat nasugatan siya ng eksperto ng Black Wind Empire, kaliwang balikat lang iyon. Nagagawa pa rin niyang igalaw ang kanyang kanang kamay, at sa pagdaragdag ng kanyang intermediate spiritual weapon, medyo mataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang kanyang kasalukuyang misyon ay protektahan sina Ye Zuan, Zhao Pan, at Jiang Xian. Gayunpaman, hindi kailangan ni Ye Zuan ng sinuman para protektahan siya. "Tito, protektahan mo silang dalawa." Direktang sumigaw si Ye Zuan at nagmamadaling lumabas. Wala na ang Star Chasing Bow sa kanyang kamay, napalitan ng Frostlight Sword. "Magandang bata, maglakas loob kang patayin ang aking mga tao sa Raging Fire Empire, pumunta ka sa impyerno." Galit na sumigaw ang Intermediate True Element Realm martial artist at sinuntok si Ye Zuan. Para sa isang martial artist sa antas na ito, ang kapangyarihan ng isang all-out na pag-atake ay lubhang nakakatakot. Kung ang suntok na ito ay tamaan, kung ang suntok na ito ay damapo sa isang mahalagang punto, tiyak na mapapatay siya nito kaagad.
Gayunpaman, hindi natatakot si Yesuan sa sinuman pagdating sa pakikipaglaban gamit ang mga kamao. Spiritual level martial art, Tiger Wolf Roar. Second level roar, boom. Agad na nabali ang braso ng intermediate true element realm martial artist, at isang malakas na tunog ang nahalo sa isang malutong na tunog. Ito ang tunog ng pagkabali ng kanyang mga buto. Isang intermediate true spirit realm martial artist lang ang nangangahas na humanap ng gulo sa akin, mamatay. Sinamantala ang sandaling pansamantalang nawala ng kakayahang umatake ang kanyang kalaban, biglang inatake ni Yesuan ang kanyang kanang kamay. Ang ikatlong antas ng Myriad Flower Sword. Poof, poof, poof. 72 streaks of light ang madaling nakalusot sa True Essence defense ng martial artist at tumusok sa kanyang katawan. Natamaan lahat ang kanyang ulo, lalamunan, at puso, na naging sanhi ng kanyang kamatayan kaagad. Instant kill. Ang Myriad Flower Sword ay isa sa mga paboritong martial arts technique ni Yesuan. Napakahirap talagang ipagtanggol, maliban kung ang isa ay may spiritual level defensive martial art, o may bilis na nalampasan si Yesuan, hindi papalampasan ni Yesuan. Bumagsak sa lupa ang bangkay ng martial artist na may kasamang plot. Nagulat ang mga nakapaligid na martial artist. Isang true element boundary martial artist ang talagang napatay sa isang iglap. Ang batang ito ba ay nasa tuktok ng true element realm? Gayunpaman, habang nabigla pa sila, kinuha na ni Yesuan ang interspatial ring ng martial artist at muling sumugod palabas. Sa ganitong magulong labanan, madaling masaktan ang sariling bayan. Sa makatuwid, ang malapit na labanan ay ang paraan upang pumunta. Tiger Wolf Roar, Myriad Flower Sword, Lotus Armor, mga Green Lotus Steps. Si Yesuan ay nasa isang killing frenzy. Ang kanyang layunin sa pakikipaglaban ay nasusunog sa limitasyon. Kilala niya ang mga tao mula sa Profound Sun Empire, kaya hindi niya papatayin ang maling tao. Boom! Kotsa! Ang bawat suntok ni Yesuan ay nagawang lampoy ng isang kaaway. Sa isa pang welga, maaari niyang kunin ang buhay ng kanyang kalaban. Wala pang 5 segundo, 3 kaaway na ang napatay niya. Ang bilis na ito ay lampas na sa inaasahan ng lahat. Kasabay nito, ang kanyang mataas na profile ay nakakuha din ng atensyon ni Yuliang. Grabe ang talento ng batang ito. Kung papasok siya sa Soaring Sky Mansion, matatapos ang Raging Fire Empire. Hindi natin siya mabubuhay, sabi ni Yuliang sa kanyang puso. Sinamantala niya ang isang pagbubukas at pinalipad si Zhao Molian. Kasabay nito, kinuha din niya ang Cold Light Sword ni Zhao Molian. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 156. Hindi maganda, mag-ingat ka. Napasigaw si Zhao Mu sa alarma. Nakita niyang hindi sinamantala ni Yuliang ang sitwasyon para habulin siya at patayin. Sa halip, lumipad siya patungo kay Yesuan. Hang! Narinig ni Yesuan ang sigaw at tumalikod. Halos mamatay na siya sa takot. Si Yuliang ay isang true darkness realm martial artist at nagnakaw ng isang mid-grade na espiritual na sandata. Hindi siya isang taong maaaring harapin ng martial artist ng initial true energy realm. Agad niyang inilabas ang kanyang Star Chasing Bow at umatras habang umaatake. Boom! Boom! Bagamat si Yuliang ay nasa maagang yugto pa lamang ng True Profound Realm, 3 kaharian pa rin siyang mas mataas kaysa sa unang yugto ng True Element Realm. Sa ilalim ng pagsupil sa kanyang kaharian, walang epekto ang 100 Steps Piercing yang ni Yesuan, at natalo ng walang exception. Ang bilis naman, muntik na niya akong maabutan. Masyadong malaki ang difference ng realms namin. Dapat tumakbo muna ako. Mabilis na tumalikod si Yesuan at buong lakas na tumakbo. Gusto niyang akitin si Yuliang palayo para hindi siya matakot sa Raging Fire Empire martial artists. Gayunpaman, nang lumingon si Yesuan, nagulat siya nang makitang biglang tumaas ang bilis ni Yuliang. Desidido si Yuliang na patayin si Yesuan. Hindi maganda, lumubog ang mukha ni Yesuan. Bagamat kaya niyang pumatay ng isang middle true energy realm martial artist, hindi pa niya naabot ang antas kung saan kaya niyang labanan ng isang true darkness realm martial artist ng mag-isa. Damn it, I don't have enough points to buy a mid-grade spiritual martial art for escaping. Ito lang ang matutunan ko. Mabilis na ipinagpalat ni Yesuan ang isang bagay sa sistema ng paglamon.
Ito ay isang formation at nagkakahalaga si Yezuan ng 100,000 devouring points. Mid-grade fog formation ay activate. Isang surge ng true essence ang bumulwak sa isang iglap, na sinundan ng sizzling sound sa paligid. Si Yuliang, na galit na humahabol kay Yezuan, ay biglang napagtanto na may nabuong ambon sa paligid ni Yezuan. Bukod dito, ang bilis kung saan ito nabuo ay napakabilis, at sa isang kisap mata, tinakpan nito ang likod ni Yezuan. Espiritual na pagbuo. Agad namang nag-react si Yuliang at tumindi ang kanyang hangarin sa pagpatay. I didn't expect this kid to have so many tricks up his sleeves. Dapat siyang mamatay. Nagdesisyon si Yuliang at inilapat ang kanyang palad, naghahanda na iwaksi ang ulap sa kanyang harapan. Gayunpaman, ang fog na ito ay napakalaki at agad na kumalat sa loob ng 100 metro. Dahil dito, nawala sa paningin ni Yuliang si Yezuan at nagagamit lamang ang kanyang mga tainga para ay trintis siya. Dito, die for me. Naramdaman ni Yuliang na may kakaiba. Agad siyang naglaslas ng ilang beses, ngunit lahat sila ay sumablay. Swish! Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Boom! Boom! Muling tinalo ni Yuliang ang palaso at sumigaw, "Mabahong brat, lumabas ka." Sa kabilang banda, bahagyang tumayo si Yezuan at ngumisi sa loob, talagang makapangyarihan ang matandang ito. Tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Napapikit siya bigla, susunod, gagamitin niya ang kanyang mga tainga at ang kakayahan ng supersonic bat para maka-counterattack. Boom! 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 Patuloy ang pag-atake ng magkabilang panig sa isa't isa. Sa una, si Yuliang ay nakapag-counterattack ng ilang beses, ngunit nang maglaon, siya ay patuloy na nasa defensible at si Yezuan ang umaatake. Imposible. Paano malalaman ng batang ito kung nasaan ako? Hindi makapaniwala si Yuliang. Gumagalaw din siya, ngunit laging mahahanap ni Yezuan ang kanyang posisyon. Mabuti kung nangyari ito ng 1 beses o 2 beses, ngunit kung nangyari ito sa bawat oras, ito ay magiging kakaiba. Kailangang malaman ng isa na siya ay isang true darkness realm martial artist, ngunit hindi niya kayang harapin ang isang true energy realm martial artist. Ito ang nagpahiya sa kanya. Kahit na ano, dapat kang mamatay. Si Yuliang ay nagsimulang umatake ng ligaw. Ngayon, hindi na niya sinubukang tukuyin ang posisyon ni Yezuan at random na umatake. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-atake ng ligaw sa loob ng ilang sandali, napagtanto niya ang isang bagay. Si Yezuan ay wala kahit saan. Matanda, tumingin ka doon. Isang boses ang biglang umalangaw mula sa malayo. Boses iyon ni Yezuan. Sa oras din na ito biglang nawala ang hamog ng paunti-unti. Hindi nagtagal, tuluyan na itong nawala. Tumingin si Yuliang at laking gulat niya nang makitang bumalik si Yezuan sa larangan ng digmaan. Ngayon, ang larangan ng digmaan ay isang gulo. Ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako, at lahat sila ay mga katawan ng mga martial artist ng Raging Fire Empire. Wala sa mga martial artist ng Dark Sun Empire ang namatay. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Yuliang sa hindi makapaniwala. Mayroon silang 2 True Darkness Realm martial artist sa kanilang panig, paano sila matatalo? Tumingin siya sa paligid at hindi niya nakita ang ibang True Darkness Realm martial artist. Wala rin siya sa lupa, kaya dapat tumakbo siya palayo. Damn it, that bastard! I paid a lot of money and he ran away just like that. Muntik na siyang mamatay sa galit dahil nakita niyang nakahandusay sa lupa ang kanyang anak, bagamat hindi niya alam kung nasaan ang ulo nito. Yuliang, tanggapin mo ang iyong kapalaran. Zhao Mubay. Naglakad siya kasama ang isang grupo ng mga tao. Sa pagkakataong ito, ang Dark Sun Empire ay nanalo ng ganap na tagumpay, at iilan lamang sa kanila ang nasugatan. Ang pinakamahalaga, ang mga martial artist ng Raging Fire Empire ay namatay. Tanging si Yuliang at ang 3 True Spirit Realm martial artist ang natira. Hindi, imposible. Bakit ang dami mong medium spiritual weapons? Napakamot ng ulo si Yuliang. Hindi siya makapaniwala na natalo siya ng ganoon katawa-tawa. Dahil ang Dark Sun Empire ay may medium spiritual weapon blacksmith. Lumapit si Zhao Mubay at dahan-daang sinabi. Paanong posible iyon? Sino ito? Malakas na tanong ni Yuliang. Sa oras na ito, biglang humakbang pasulong si Yezuan, pasensya na,
Ang mga cold light sword na iyon ay gawa ko lahat. Tingnan mo ang tuktok ng hawakan ng espada, wala ka bang nakikitang dalawang salita? Tumingin si Yuliang sa hawakan ng espada. Sa katunayan, mayroong dalawang salita sa tuktok ng hilt ng espada. Yes Zuan, binasa ito ni Yuliang ng malakas. Tama, ako ito. Ngumiti si Yezuan. Boom! Ang sagot na ito ay parang bolt mula sa asul, at nabigla si Yuliang na hindi nakaimik. Kahit na hindi niya kayang patayin ang isang batang True Element Realm martial artist, at isa talaga siyang panday na maaaring gumawa ng middle grade spirit artifact. Talaga bang napakahusay na lugar ang Dark Sun Empire? Yuliang, kukunin ng mananalo ang lahat. Mamatay. Hindi nag-aksaya ng oras si Zhao Mubay na makipag-usap sa kanya ng walang kaparirikan. Direkta niyang nilaslas si Yuliang. Hindi lumaban si Yuliang at direktang pinugutan ng ulo ng laslas na ito. Phew! Nang iangat ang ulo ni Yuliang, lahat ay nakahinga ng maluwag. Mukhang nanalo sila sa laban na ito. Royal Grandfather, paano itong tatlo? Biglang itinuro ni Zhao Pan ang tatlong henyo ng Raging Fire Empire sa di kalayuan. Ang tatlong henyo ng Raging Fire Empire ay natakot sa tagpong ito. Si Yuliang, isang True Darkness Realm martial artist, ay talagang pinugutan ng ulo. Natapos na ang Raging Fire Empire. Patayin! Malamig na sigaw ni Zhao Mubay. Kasunod ng kanyang utos, isang powerhouse na True Energy Boundary Middle Stage ang sumisingil, at ang tatlong henyo ay sumuko at napatay sa isang iglap. Phew, it's not easy. I didn't expect we to win this time. Muling bumantong hininga si Zhao Chongwang. Stop talking, maglinis muna tayo ng kalat. Sabi ni Zhao Mubay habang winuwagayway ang kanyang kamay at kinokolekta ang lahat ng interspatial ring sa mga bangkay. Gayunpaman, sa oras na ito, isang higanting bato ang biglang lumipad mula sa abot tanaw. Napalingon ang lahat at naging seryoso ang kanilang mga mukha. Pagtatapos ng kabanata. Kabanata 157. Soaring Sky Rock, ito ang messenger ng Soaring Sky Mansion. Bulalas ni Zhao Chongwang. This time, sigurado siyang messenger iyon ng Soaring Sky Mansion dahil sa buong Eastern Region, si Soaring Sky Mansion lang ang may ganoong rock. Ang batong ito ay napakabilis, at sa isang kisap mata, lumipad ito sa itaas ng ulo ng lahat at dahan-daang bumaba. Isang lalaking nasa edad 30s ang tumalon pababa mula sa likuran ni Rock. Pagtingin niya sa mga bangkay sa lupa, nagtatakang tanong niya, ano ang nangyari? Lord Messenger, Raging Fire Empire ay nakahanap ng eksperto mula sa Black Wind Empire para magpanggap bilang Lord Messenger. Gusto nilang patayin ang lahat mula sa Profound Sun Empire, ngunit hindi nagtagumpay ang kanilang pukana, paliwanag ni Zhao Mubay. Pakiramdam niya ay nasa True Profound Realm din ang lalaking nasa harapan niya, at mas mataas pa sa kanya. Oh, medyo nagulat ang lalaki, Black Wind Empire. Nagpapanggap na ako. Ano ang kanyang pangalan? Panipi. Sa tingin ko siya ay tinatawag na Gao Yang, sagot ni Zhao Mubay. Ito ang narinig niya sa labanan ngayon. Gao Yang. Ang lakas ng loob mo. Malamig na ngumuso ang lalaki. Ang Soaring Sky Mansion ay ang Panginoon ng Eastern Region, ngunit may nang-ahas na magpanggap bilang sila. Talagang walang ingat sila. Ngayong patay na ang lahat mula sa Raging Fire Empire, ang tatlong examination spot ay ibibigay lahat sa Profound Sun Empire. Alin ang tatlo? Tanong ulit ng lalaki. Sa oras na ito, nanguna si Yezuan at lumabas. Magalang niyang pinagdaop ang kanyang mga kamay, "Greetings, Lord Messenger." Napasulyap sa kanya ang lalaki at medyo nagulat, "I didn't expect such talent to appear in a low-level empire." Not bad, not bad. Okay din itong maliit na mataba. Medyo matanda na yung pangatlo, pero na-meet niya ang criteria. Panginoong Mensahero, kailan? Sila, tanong ni Zhao Mubay. Agad, akyat ka na. Sabi nung lalaki at tumalon sa likod ni Rock. Nagkatinginan si Yezuan at ang dalawa pa at tumalon din. May sasabihin ka pa ba? Lumingon ang lalaki kay Yezuan at nagtanong. Hindi. Umiling si Yezuan. Nagpatuloy ang lalaki, sige, pagkatapos ay dadalhin kita sa Soaring Sky Mansion. Kapag hindi ka nakapasa sa pagsusulit at buhay ka pa, ibabalik kita. Pagkatapos niyang magsalita ay tinapik niya ang rock at lumipad ito. Si Yezuan at ang dalawa pa ay nakaramdam ng kawalan ng magawa.
Mukhang walang tiwala sa kanila ang lalaking ito. O kaya naman ay napakahirap ng pagsubok. Nang makitang umalis si Yezuan at ang dalawa pa sa Soaring Sky Rock, nagkatinginan din si Zhao Mubay at ang iba pa. Hindi nagtatapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina, Tara na, oras na para pangalagaan ang Raging Fire Empire. Nagsimulang lumipad ang Soaring Sky Rock patungo sa Soaring Sky Mansion. Naka-cross-legged ang lalaki sa likod ng Soaring Sky Rock. Hinarap niya si Yezuan at ang dalawa pa at nagtanong, ano ang iyong mga pangalan? Yezuan, Zhao Pan, Jiang Xian, sige, ako si Mo Wen, ang tagapangalaga ng Lingxiao Mansion. Unang nagpakilala ang lalaki, at pagkatapos ay sinabi niya, susunod, direktang ipapadala ko kayong lahat sa Soaring Sky Mansion para sumali sa pagsusulit. Gayunpaman, ang pagsubok na ito ay lubhang malupit dahil ang aking Soaring Sky Mansion ay gusto ng mga elite. Mayroong ilang mga punto na kailangan kong ipaliwanag sa inyong lahat. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, tanungin sila sa lugar. Hindi na ako maghihintay hanggang matapos ang deadline. Panipi, una, hindi lahat ay makakasali sa pagsusulit. Kailangang dumaan sa talent test. Yezuan, makakapasa ka. Halos hindi makapasa si Zhao Pan. Tungkol naman kay Jiang Xian, hindi ko magagarantiya na makakasali siya sa pagsusulit. Panipi, bago niya matapos ang pagsasalita, gulat na tanong ni Jiang Xian, bakit? Nasabi ko na noon na gusto ng Soaring Sky Mansion ko ang mga elite. Ilang taon ka na? Tanong ni Mo Wen. 22, very barely. Kahit na ang 20 taong gulang na nasa tuktok ng True Spirit Realm ay maaaring hindi makapasa. Siyempre, hindi ito tiyak, maliban kung mayroon kang isang bagay na hindi pangkaraniwang. Kung tungkol sa mga detalye, malalaman natin pagdating doon. Panipi, hindi na nagpaliwanag pa si Mo Wen at nagpatuloy, pangalawa, ang pagsubok ay nahahati sa mga kampo. Nabibilang ka sa kampo ng Great Tang Dynasty. Bakit ito ang dakilang dinastiyang Tang? Nagtatakang tanong ni Zhao Pan. Ipinaliwanag ni Mo Wen, ang ating silangang rehiyon, hindi kasama ang Soaring Sky Mansion, ay nahahati na sa 4 na bahagi ng 4 big dynasties. Kayo ay kabilang sa Great Tang Dynasty. Kung gayon, ano ang silbi ng paghahati sa mga kampo? Patuloy na tanong ni Zhao Pan. Ang 4 na malaking dinastiya ng silangang rehiyon ay lalaban ayon sa mga dinastiya. May kabuoang 2 round. Kung matalo ka sa unang round at ikalawang round, makapasok ka lang sa Yellow Manor ng Soaring Sky Mansion. Panipi, ang aming Soaring Sky Mansion ay may kabuoang 4 na manor, Heaven, Earth, Profound, at Yellow. Ang Heavenly Manor ay ang pinakamahusay at ito rin ang core ng aming Soaring Sky Mansion. Ang Earth Manor ay pangalawa, ang Profound Manor ay pangatlo, at ang pinakamasama ay ang Yellow Manor. Pagkatapos makinig sa paliwanag ni Mo Wen, agad na naunawaan ni Yezuan at ng dalawa pa. Kaya, kung ang ating Great Tang Dynasty na kampo ay manalo ng 2 magkasunod na round, papasok tayo sa Heavenly Manor, dahan daw ang sabi ni Yezuan. Tama na, Mo Wen. Tumango si Mo Wen at nagpatuloy, pangatlo, ang pagsubok ay napakalupit. Kahit isa sa 10 ay hindi makakaligtas, kaya kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Kahit isa sa 10 ay hindi mabubuhay. Matapos marinig ito, ang puso ni Yezuan at ng dalawa pa ay nanginig ng husto. Talagang napakatindi ng kompetisyon. Pagkatapos ng lahat, mayroong mga elite mula sa iba't ibang mga imperyo at mga superhenyo mula sa mga dinastiya. Ang paglalakbay sa Soaring Sky Mansion ay napaka-boring. Matapos sagutin ni Mo Wen si Yezuan at ang dalawa pang tanong sa unang araw, ipinikit niya ang kanyang mga mata para magpahinga at nagsimulang magsanay. 10 araw siyang nakaupo ng ganito, hindi binubuksan ang kanyang mga mata minsan sa panahong ito. Makalipas ang 10 araw, lumipad din ang Soaring Sky Great Palm sa hanay ng bundok. Wow, napakaraming vital chi ng langit at lupa. Kakapasok ko pa lang at nararamdaman ko na ang tunay na espiritu sa aking katawan na gumagalaw. Wala pang 2 araw, sa tingin ko ay makakalusot na ako, bulalas ni Zhao Pan. Ako rin, sabi ni Jiang Xian. Para kay Yezuan, bagamat naramdaman din niya ang napakalaking vital chi ng langit at lupa, wala siyang naramdaman dahil umasa siya sa paglunok para mag-level up. Sa sandaling ito,
ang soaring skyrock ay biglang bumaba at tuluyang lumapag sa isang malaking open space. Kasabay nito, nagising din si Mowen. Bumaba ka na, sabi ni Mowen habang direktang tumalon sa lupa. Si Yezuan at ang dalawa pang sumunod ay sumunod at tumalon pababa. Follow me. I will first test your talents. Ikanaway ni Mowen ang kanyang kamay at ang soaring skyrock ay bumangon sa hangin at pagkatapos ay nawala sa abot tanaw. Nagsimulang lumingalinga si Yezuan at wala siyang napansing kakaiba. Ito ay katulad ng isang normal na sekta. Sinundan nila ni Zhao Pan si Mowen saglit at sa wakas ay pumasok sa isang malaking bulwagan. Walang iba sa malaking bulwagan maliban sa isang matandang lalaki na nakakrus ang paa sa lupa. Sa harap niya ay may puting bato na kasing laki ng bola ng soccer. Elder, ibinalik ko ang mga tao. Pakisubukan ang kanilang mga talento, lumapit si Mowen at magalang na sinabi. Nang marinig ito, iminulat ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang malabo na mga mata para tingnan si Yezuan at ang dalawa pa. Sinabi niya, isa-isa, ilagay ang iyong mga kamay sa batong ito. Jiang Xian, mauna ka na, sabi ni Mowen sa gilid. Habang nasa daan, labis na kinabahan si Jiang Xian dahil sinabi ni Mowen na sa kanyang mga talento, maaaring hindi siya makasali sa assessment. Siya ay hindi kumbinsido, ngunit siya ay mas matanda ng kaunti. Gayunpaman, dahil narito na siya, malalaman niya kung siya ay isang dragon o isang ahas na may pagsubok. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 158. Umupo si Yezuan na naka-cross-legged at inilagay ang kanyang kanang kamay sa bato. Tapos, may kakaibang nangyari. Biglang naging berde ang bato at kumislap. Mahusay, mababang marka, halos hindi mo makuha ang pagtatasa, sabi ng matanda. Phew! Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay naangat ang malaking bato sa puso ni Jiang Xian. Zhao Pan, mahinahong sabi ni Mowen. Sa sandaling ito, ang bato ay bumalik sa puti pagkatapos maging berde. Pagkatapos, umupo rin si Zhao Pan at inilagay ang kanyang kamay sa bato. Ito ay berde pa rin, ngunit ito ay kumikislap ng 2 beses. Excellent, medium grade. Not bad, malamig na sabi ng matanda. Kahit na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon, napangiti pa rin si Zhao Pan. Pagkatapos, tumayo siya at sinabing, Yezuan, ikaw na ang bahala ngayon. Si Yezuan, na siyang pangatlo na nasubok, ay direktang umupo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inabot ang kamay at inilagay sa bato. Hindi rin napigilan ni Mowen ang paghinga. Nang hawakan ng kamay ni Yezuan ang puting bato, agad na naging asul ang puting bato at kumislap. Nang 2 beses. Oh, mahusay, katamtamang grado. Hindi masama, hindi masama. Tumango ang matanda ng may kasiyahan. Tulad ng inaasahan, ito ay isang mahusay na talento. Elder, natatandaan ko na ang isang mahusay na katamtamang grado ay maaaring tanggapin sa Profound Department Manor bilang exception, tama. Sabi ni Mowen, tama, maaari kang pumasok ng maaga sa Profound Department Manor nang hindi kumukuha ng pagtatasa, tumango ang matanda at sumagot. Lumingon si Mowen at nagtanong, Yezuan, mayroon ka na ngayong pagkakataon na direktang makapasok sa Profound Department Manor. Ano sa palagay mo? Profound Department Manor. Nag-isip sandali si Yezuan. Ang Lingxiao Manor ay may 4 na manor, Heaven, Earth, Profound, at Yellow. Ang Profound Department Manor ay nasa 3 ranggo. To put it bluntly, ito ang pangalawa mula sa ibaba. Forget it. I am willing to take the assessment. Direktang umiling si Yezuan. Hanggat nanalo sila ng isang round sa Dynasty Battle, maaari silang makapasok sa Profound Department Manor. Kaya, walang pangangailangan sa lahat. Siguro ang Tang Dynasty ay maaaring manalo ng 2 magkasunod na round. Bahala ka, hindi iginiit ni Mowen. Pagkatapos, inayos ni Mowen ang isang lugar para manatili si Yezuan at ang 2 pa. May magdadala rin daw sa kanila para kumuha ng assessment sa loob ng 3 araw. Kasabay nito, isang bagay na dapat tandaan ay hindi sila maaaring lumaban ng pribado. Kung hindi, madidisqualify sila. Sa sandaling ito, sa looban. Tila ito ang tirahan ng mga examinees mula sa Great Tang Dynasty. Pupunta muna ako at titingnan. Pagkatapos magsalita, umalis si Zhao Pan.
Pagkatapos, nagpa siya si Jiang Xian na lumabas para mamasyal. Ngayon, si Yezuan na lang ang naiwan sa looban. Pagkarating dito, naramdaman ni Yezuan ang walang katapusang pressure. Ang kanyang kakayahan ay isa sa pinakamahusay sa Profound Sun Empire. Gayunpaman, dito natipon ang mga henyo ng buong Eastern Region. Ang mga henyong iyon mula sa matataas na imperyo ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Bukod dito, lahat sila ay mas matanda sa kanya. Sa madaling salita, siya ay kasalukuyang dahado. Maaaring bihira ang 16 na taong gulang na unang yugto ng True Energy Realm Martial Artist. Ngunit ang 18 o 19 na taong gulang na middle stage na True Energy Realm Martial Artist o 20 taong gulang na peak stage na True Energy Realm Martial Artist ay karaniwan. Mukhang kailangan kong magtrabaho ng husto para kumita ng pera, naisip ni Yezuan sa kanyang sarili. Sa kasalukuyan, mayroon pa rin siyang daan-daang libong devouring points. Higit pa rito, bago siya umalis, bumili din siya ng maraming materyales mula kay Zhao Chongguang upang makagawa ng isang panggitnang gradong espiritual na sandata. Tulad ng para sa mga artifact ng espirito sa kalagitnaan ng grado, tanging ang mga henyo ng matataas na ranggo na mga imperyo ang magmamay-ari ng mga ito. Bihirang makita ang mga ito sa mga imperyo na nasa kalagitnaan ng ranggo, at ang mga imperyong mababa ang ranggo ay wala. Sa makatuwid, maaari siyang pansamantalang umasa dito upang mag-level up. Malapit na rin akong mag-level up. Hanggat nagbebenta ako ng ilang middle-grade spirit artifacts, dapat akong makalusot sa mid-rank true spirit realm. Gayunpaman, hindi ko pa rin alam kung anong mga imperyo ang malapit. Hintayin muna nating bumalik si Fatty Bro. Panipi, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa kanyang lakas, hindi dapat maging problema ang pagpasa sa pagsusulit. Gayunpaman, mayroon siyang isa pang layunin, at iyon ay ang pagtagumpayan din sina Zhao Pan at Jiang Xian. Nagmuni-muni siya saglit sa looban. Tapos biglang may sumulpot na figure. Si Jiang Xian iyon. Hindi maganda, may nangyari kay Zhao Pan, gulat na sabi ni Jiang Xian. Bago sila umalis ay nagkasundo na sila na tatawagan na lang nila ang isa't isa sa kanilang mga pangalan. Kung hindi, kung tatawagan nila si Zhao Pan Crown Prince, tiyak na masasaktan nila ang mga henyo ng mid-ranked at high-ranked empires. Maging ang mga henyo ng mga dinastiya ay masasaktan dahil ang mga imperyong iyon ay mayroon ding mga prinsipeng korona. Nang makitang ganito si Jiang Xian, tumayo si Yezuan at nagtatakang nagtanong, ano ang nangyari? Ipinaliwanag ni Jiang Xian ang nangyari sa kanya. Masyadong malaki ang katawan ni Zhao Pan. Iniisip ng kabilang partido na dinudungisan ni Zhao Pan ang kanyang mga mata at gustong lumuhad si Zhao Pan. Matapos marinig ito, hindi rin makapaniwala si Yezuan. Si Zhao Pan ay medyo mataba, ngunit hindi na kailangang gawin ito, tama ba? Ano ang background ng kabilang partido? Tanong muli ni Yezuan. Sa tingin ko ito ay isang mataas na ranggo na imperyo. Napalunok si Jiang Xian. Isang mataas na antas na imperyo, bulong ni Yezekhen sa ilalim ng kanyang hininga. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Paano kung ito ay isang mataas na ranggo na imperyo? Akala ba nila magagawa nila ang lahat ng gusto nila? Sa sandaling iyon, hinayaan ni Yezuan si Jiang Xian na manguna. Kasabay nito, sa isang bakanteng espasyo, lumuhad ka. How dare you come to the soaring sky mansion's test when you're so fat? Hindi ka ba nahihiya? Mababa ang ranggo ng mga taong galing sa mga mababang imperyo. Wala na siguro silang ibang kakayahan maliban sa pagkain. Kung ayaw mong masira ang Profound Sun Empire na iyon, lumuhad ka ng masunurin. Isang grupo ng mga kabataan ang nagtipon at naghiyawan. Ang nasa gitna ay si Zhao Pan, na may bigat na 150 kilo. Sa harap ni Zhao Pan ay isang binata na nakasuot ng mag-agarang damit at may kasamang 2 attendant. So, ano sa tingin mo? Ang aking ama ay ang Grand Marshal ng Blackwind Empire. Sa isang utos mula sa kanya, ang iyong Profound Sun Empire ay matatapos na, nanunuyang sabi ng binata na nakasuot ng marangyang damit. Sa sandaling ito, si Zhao Pan ay nakatayo rin doon na tulala. Hindi niya akalain na mahihirapan siya sa paglabas pa lang para mamasyal. Ang Blackwind Empire ay isang mataas na ranggo na imperyo, habang ang Profound Sun Empire ay isang mababang ranggo na imperyo lamang. Ang dating ay madaling masira ang isang mababang ranggo na imperyo, kaya walang paghahambing.
Gayunpaman, gusto ng binata na nakasuot ng marangyang damit sa harapan niya na lumuhad siya at yumuko. Lumuhad sa langit, lupa, at magulang, kahit may Panginoon siya, yumuko na lang. Hindi na kailangang lumuhad. Habang nag-aalangan si Zhao Pan, sinabi ng binata na may mararangyang damit, tapos na ang oras. Kung hindi ka luluhod sa susunod na sandali, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Nang marinig ito, gumawa ng desisyon si Zhao Pan sa kanyang puso. Luhod ako. Kinagat ni Zhao Pan ang kanyang mga ngipin at yumuko ang kanyang mga tuhod. Bumaba ang kanyang katawan. Ang mga tao sa paligid ay may nanunuya sa kanilang mga mukha. Ang pagtatasa ay nasa 3 araw, kaya hindi nila maaaring gugulin ang susunod na 3 araw sa pagkabagot. Kailangan nilang makahanap ng isang bagay na masaya. Mabigat ang ekspresyon ni Zhao Pan. Siya lang ang napahiya. Kung ito ay maaaring maging maawin sa kabilang partido, kung gayon hindi ito isang kawalan. Flop. Lumuhad sa lupa ang matabang katawan ni Zhao Pan. Hahaha, buti naman, masunurin ka. Since nakaluhod ka, then it's time for you to, right? Tumawa ang binata na nakasuot ng marangyang damit. Sa oras na ito, sinabi ng isa sa mga tagasunod sa tabi niya, bakit hindi natin hayaang tawagin niya tayong lolo ng ilang ulit? Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng binata at sinabing, tama, hindi masama iyon. Gayunpaman, ayoko ng ganoong katabaan na apo. Ikaw, kunin mo ang apo na ito. Pagtatapos ng kabanata, tuldok. Kabanata 159. Tama, hindi masama iyon. Pero ayoko ng ganoong katabaan na apo. Ikaw, isama mo itong apo. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, biglang itinaas ni Zhao Pan ang kanyang ulo at pinandilatan siya. Napagkasunduan nila na hanggat siya ay yumuko, ang bagay na ito ay aayusin. Ngunit ngayon, nagbago ang isip ng kabilang partido at nagdagdag pa ng kondisyon na tawagin siyang lolo. Malinaw niyang itinutulak ang kanyang kapalaran. Ang lakas ng loob mong titigan ako. Naniniwala ka ba na hindi ako magpapadala ng isang tao pabalik sa Blackwind Empire para ipaalam sa aking ama at sirain ang Profound Sun Empire? Biglang sumigaw ang binata na nakasuot ng marangyang damit. Putong. Sa tuwing babanggitan ng marangyang nakadamit na binata ang Profound Sun Empire, ang puso ni Zhao Pan ay kumikibot ng husto. Ang mundong ito ay mundo ng malalakas, kung saan ang malalakas ay nambibiktima ng mahihina. Ang mahina ay kadalasang nagiging laruan ng malalakas. Kahit na ang isang imperyo ay walang pagbubukod. Sige, lolo na lang ang itatawag ko sayo. Kinagat ni Zhao Pan ang kanyang mga ngipin. Teka, first come, first served. Kowtow muna, then call me grandpa. Alam mo ba ang rules? Malamig na sabi ng binata na nakasuot ng marangyang damit. Ikinuyong ni Zhao Pan ang kanyang mga kamao, nanginginig ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, hindi na niya pinabulaanan. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang mga braso at idiniin sa sahig, saka yumuko. May natama ng noo ni Zhao Pan, ngunit mali ang tunog, at mali ang tigas. Hindi ito ang sahig. Nang tumangala siya, nakita niyang may kumatok sa palad niya. Yezuan! Nagtatakang tumingin si Zhao Pan sa may-ari ng kamay at nagtatakang sinabi. Tama, ito ang kamay ni Yezuan. Saktong dumating siya. Si Yezuan, na huli na dumating, ay hindi pa huli. Tinulungan niyang tumayo si Zhao Pan at sinabing, Fatty bro, anong ginagawa mo? Impedent, pinayagan ba kitang tumayo? Bago pa makapagsalita si Zhao Pan, isang galit na dagandong ang tumunog, at kasabay nito, isang bagzo ng hangin ang umihip. Galit na galit ang binata na may suot na marangyang damit. Sinipa niya si Zhao Pan. Isa siyang True Energy Intermediate Stage Expert. Siguradong masisira ng sipa na ito ang mga buto ni Zhao Pan. Gayunpaman, hindi siya pinahintulutan ni Yezuan na maging walang pakundangan. Si Yezuan ay casual na tumama gamit ang kanyang palad, pinalipad ang sipa. Impudent, how dare you? Kilala mo ba kung sino ako? Nanlaki ang mata ng binata na may suot na marangyang damit. Isang aso na marunong lang kumagat ng tao. Casual na sabi ni Yezuan habang tinutulungan niyang tumayo si Zhao Pan. Anong sabi mo? Halos mataranta ang magandang damit na binata. Siya ay anak ng isang Grand Marshal ng isang mataas na ranggo na imperyo, ngunit siya ay talagang pinagalitan na parang aso.
Isa pa, nasa harap ito ng napakaraming tao. Ito ay sadyang lumalaban sa langit. Akmang gagawa siya ng hakbang, pinaalalahanan siya ng maliit na mata na Alapiers, huwag kang kumilos, may mga patakaran. Matapos itong ipaalala ay natigilan din ang binata na nakasuot ng magagandang damit. Bigla niyang naalala na hindi ito ang Blackwind Empire, kundi ang Soaring Sky Mansion. Damn Fatty, bilasan mo lumuhad ka. Gusto mo bang masira ang bansa mo? Tuldok 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 tuldok. Blackwind Empire. Narinig na ni Yezuan ang pangalang ito dati. Hindi ba't ang True Profound Realm na dalubhasa na nagbalat kayo bilang sugol ng Soaring Sky Mansion mula sa Blackwind Empire? Haha, so, what if it's the Blackwind Empire? It's just a high-ranked empire. You're stepping on the soil of the Soaring Sky Mansion. I'd like to see how much trouble I've caused. Walang pakialam si Yezuan. Good, very good. Mukhang gusto mong masira ang imperyo mo. Galit na galit ang binata na may suot na marangyang damit kaya namumula ang mukha. Sa sandaling ito, mayroon ng malapit sa 100 manunood na nagtipon dito. Siya ay iniinsulto ng isang tao mula sa isang mababang antas na imperyo sa publiko. Ito ay lubhang nakakahiya. Haha, ngumiti si Yezuan at sinabi, sa tingin ko hindi ka pa nagigising. Ito ang Soaring Sky Mansion. Maliban kung hindi ka na disqualify, hindi ka na makakabalik pansamantala. Bukod dito, ang kahirapan ng pagsusulit ay hindi maliit. Kung makakabalik ka sa Blackwind Empire ng buhay ay problema pa rin. Panipi, at saka, ngayon ka lang gumawa ng first move. Kitang-kita ng lahat dito. Hanggat iuulat ko ang bagay na ito, madi-disqualify ka. Bago pa man siya matapos magsalita ay nagbago ang mukha ng marangyang bihis na binata at sumigaw, "You dare!" Haha, nagpapanik ka ba? Ngumiti si Yezuan at sinabi, syempre hindi ako mangangahas. Ngunit huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Kung ikaw ay hindi kwalipikado, hindi mo ba mas maagang mawawasak ang Profound Sun Empire? Ang mga salitang ito ay nagpagaan ng pakiramdam ng binata na may marangyang suot. Talagang nakalimutan niya ang mga patakaran ngayon. Kapag nalaman ito ng mga taga Soaring Sky Mansion, tiyak na madi-disqualify siya. Pagkatapos ng lahat, ang Blackwind Empire ay isa lamang mataas na ranggo na imperyo, at hindi siya ang emperador. Siya ay anak lamang ng Grand Marshal ng sandatahang lakas. Kahit na dumating ang emperador, kailangan niyang magalang na sumunod sa mga tuntunin, pabayaan siya. Sige, aalisin ko na ang kaibigan ko. May iba pa ba? Kung wala ng iba, pagkatapos ay mawala. Panipi, hinayla ni Yezuan si Zhao Pan, at pagkatapos magsalita ng ilang salita, diretso siyang lumabas. Walang nang ahas na pigilan sila. Ito ay dahil ang kanilang tapang ay hindi kasing laki ng kay Yezuan. Maging ang mga taong mula sa mga mid-rank na imperyo ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano sa harap ng binata na may marangyang suot. Gayunpaman, hindi lamang ito ginawa ni Yezuan, pinagalitan pa niya ito. Good, very good. Tatandaan kita. Kung ako, Lin Jirong, hindi kita papatayin, kukunin ko ang apelyido mo. Pagkatapos umalis sa mahirap na lugar na iyon, direktang dinala ni Yezuan sina Zhao Pan at Jiang Xian pabalik sa kanilang tirahan. Yezuan, sa pagkakataong ito ikaw. Sa wakas ay hindi napigil ang magtanong ni Zhao Pan. Umupo si Yezuan at nagsabi, sa tingin mo ba ay hindi ako makatuwiran at ginawang malaking bagay ito? Tumango si Zhao Pan. Noong una, naisip niya na pagkatapos ng pagyuko at pagtawag sa kanya ng lolo, magiging maayos ang lahat. Bagamat nakakahiya, mas mabuti na ito kaysa ang kanyang mga magulang ang pinatay at ang kanyang buong imperyo ay nawasak. Masyado kang walang kamuwang-muwang. Halatang naghahanap sila ng kasiyahan. Kahit na yumuko ka at tinawag mo silang lolo, hindi ka nila papakawalan. Isa pa, patuloy ka pa rin nilang sasamantalahin. Tapos, pretuhin ka nilang parang aso at hihilingin pa sa iyo na dilaan mo ang kanilang mga sapatos. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, tumigil siya saglit bago nagpatuloy, ngayon,
bagamat sumabog na ang usapin, ayos pa rin. Ito ang Soaring Heaven Mansion, kaya hindi sila maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa atin pansamantala. Hanggat makapasa tayo sa pagsusulit ng Soaring Heaven Mansion, kahit na pumasok tayo sa Yellow Mansion, hindi sila mangangahas na gumawa ng anuman sa Profound Sun Empire. Panipi, pagkatapos makinig sa mga salita ni Yezuan, naramdaman din ni Zhao Pan na may katuturan ito. Ngunit, ang pagsusulit ng Soaring Heaven Mansion ay mas mababa sa 1 sa 10. Ngayon lang, maraming tao sa True Energy Boundary. Natatakot ako, nag-aalalang sabi ni Zhao Pan. Hindi ka ba malapit ng bumagsak? May 3 araw pa bago ang pagsusulit. Subukan mong makalusot sa True Energy Boundary sa 3 araw na ito. Huwag kang mag-alala, kasama ako dito. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Hanggat papasok ka sa Soaring Heaven Mansion, maaari kang maghayganti sa iyong pagluhod ngayon lang. Kumpiyansang sabi ni Yezuan. Sige, magsisimula na akong magtanim ngayon. Gumawa ng desisyon si Zhao Pan sa kanyang puso. Dahil nangyari na ang bagay na iyon, walang saysay na mag-alala. Kaya lang niyang magsumikap para makalusot. Hanggat makapasok siya sa Soaring Heaven Mansion, malulutas ang lahat ng panganib. Pagtatapos ng kabanata, tuldok. Kabanata 160. Alright, I still have some personal matters to attend to. Huwag kang lalabas sa mga susunod na araw. Sabi ni Yezuan at umalis kaagad. Pagkaalis, mabilis na bumalik si Yezuan sa lugar kung saan siya kanina pa. Sa oras na ito, marami pa ring tao ang nagkukumpulan sa open space. Naroon din ang magandang bihis na binata na tinatawag na Lin Jirong. Bastard, naglakas loob ka pa bang lumabas? Nakita ng magandang bihis na binata si Yezuan at agad na sumigaw. Basura, hindi mo na ako kailangang i-provoke. Wala akong gagawin. Huwag mong kalimutan na may something ako sayo. Tumingin si Yezuan sa kanya at malamig na sinabi. Then bakit ka lumabas? Are you going to threaten me with this? Tanong ng magandang bihis na binata sa tono ng pagtatanong. Talagang natatakot siya na iulat ni Yezuan ang bagay na ito at i-disqualify siya. Dapat malaman ng isang tao na siya ay nakarating sa Soaring Heaven Mansion sa pagkakataong ito dahil ang imperial na pamilya ng Blackwind Empire ay walang anumang natitirang talento sa taong ito, kaya ang kota ay ibinigay sa kanya. Kung ma-kick out siya, baka hindi na siya makabalik next year. At saka, kung ma-blacklist siya ng Soaring Heaven Mansion, ayos lang kung siya lang ang na-blacklist. Kung ang buong imperyo ay na-blacklist, kung gayon kahit na ang kanyang ama ay ang Grand Marshal, hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, hindi ako kasing dumi mo. Si Yezuan ay malamig na sumingot at biglang tumalon sa isang pader. Naglabas siya ng malamig na light sword mula sa kanyang dibdib at sinabing, lahat, mayroon akong isang batch ng mid-grade spirit artifacts dito. May gusto ba sa kanila? Sa sandaling lumabas ang mga katagang ito ay agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Ano? Middle-grade spiritual weapon. Panipi. Paano ito posible? Ang taong ito ay mula lamang sa isang mababang antas ng imperyo. Paano siya magkakaroon ng middle-grade spiritual weapon? Ngunit ang aura ng espada sa kanyang kamay ay tila isang middle-grade spiritual weapon. Kaya tingnan natin. Agad naman siyang pinalibutan ng mga tao. Ang iyong espada ba ay talagang isang middle-grade spiritual weapon? Magkano ang ibebenta mo? Hindi gaanong nag-isip ang isang binata at direktang nagtanong. It's fate that we can meet here. This newly forged gold light sword is only selling for 500 low-grade crystal stones. Mabagal na sabi ni Yezuan. Ano, 500 mababang uri ng kristal na bato. Nagkaroon ng commotion. Ang presyo ng isang mid-grade na spirit weapon ay talagang humigit kumulang 500 mababang grade na spirit stone, ngunit ito ay palaging hindi mabibili. Ang mga middle grade na spirit artifact ay karaniwang lumilitaw sa mataas na ranggo ng mga imperyo, at sa tuwing lilito ang mga ito, sila ay aagawin ng mga lokal na puwersa. Bilang resulta, napakahirap para sa mga mababang antas at katamtamang antas na mga imperyo na makakuha ng kaunti sa kanila. Kung ang isang middle rank na imperyo ay gustong bumili ng middle rank na spirit weapon, kailangan nilang gumastos ng libu-libong mga spirit stone na mababa ang ranggo. Bukod dito, kailangan nilang umasa sa kanilang mga koneksyon upang bilhin ito,
kaya ang halaga ay hindi bababa sa 3,000. Ngunit ngayon, mayroon talagang middle grade spirit weapon na ibinebenta sa pinakamababang presyo. You can't be lying, right? You're just someone from a low-level empire. How could you have a mid-grade spirit artifact? May nagtanong, hehe, so what if it's a low-level empire? Hindi ba pwedeng magkaroon ng treasures ang mga taga-low-level empire? Ngumisi si Yezuan at biglang itinaas ang hawakan ng espada sa kanyang harapan, sinabing, nakikita mo ba ito? Ang artifact na ito sa gitnang baitang ng espiritu ay personal kong ginawa. Muling nagkagulo ang mga tao. Ang taong nasa harap nila ay maaari talagang gumawa ng isang middle grade na espiritual na sandata. Middle grade spirit artifact forging master, paano ito posible? Wala pang middle grade spirit artifact forging master sa ating bansa. Pero, tinawag siyang Yezuan ng mataba na iyon. Heavens, isang middle grade spirit artifact forging master ay sapat na upang i-promote ang isang mababang antas na imperyo sa isang mid-level na imperyo. Nagkatinginan ang mga nanunood na hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, ang nakadamit na kabataan, si Lin Jirong, ay biglang lumapit, ito ay peke, tiyak na peke ito. Tiyak na inukit niya ang pangalan mamaya. Naniniwala ka ba? Pagkatapos ng kanyang paalala, nagningning ang mga mata ng mga nanunood. Posible talaga, nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. Anyway, ito ay isang middle grade spirit artifact. Masyadong tamad si Yezuan na magpaliwanag, at nagpatuloy. Sa tingin ko lahat ng tao ay kadalasang gumagamit ng mababang ranggo na mga artifact ng espiritu. Lahat ay naririto upang lumahok sa pagsusulit. Kung makakakuha ka ng isang panggitnang grado na spirit artifact, kung gayon ang iyong tsansa na makapasa sa pagsusulit ay mas mataas. Mayroon bang sinumang gustong bumili nito? Nag-aalangan pa ang karamihan. Ang isang middle grade spirit artifact ay hindi mura, kaya kailangan nilang mag-isip ng mabuti. Nandito lang ako. Kung peke ang middle grade spirit artifact, magpapakamatay ako on the spot para humingi ng tawad. Sa totoo lang, 10 cold light swords lang ang mayroon ako, pero halos 100 kayo, kaya first come, first serve. Mayroon bang sinumang gustong maging unang ibon na namumukod tangi? Napakalakas ng boses ni Yezuan. Sok! Biglang ngumuso ang nakabihis na kabataan. Sa katunayan, marami ng tao ang gustong bumili nito, ngunit nag-aalala sila na maalala sila ni Lin Jirong pagkatapos na bilhin ito. Pagkatapos ng lahat, maliban kay Lin Jirong at sa dalawa pa, lahat ng naruroon ay mula sa mid-level o low-level na imperyo. Sa sandaling ito, may biglang nagtanong, wala akong napakaraming kristal sa aking interspatial ring. Maaari ba akong gumamit ng iba pang mga bagay upang mabawi ito? Oo naman, nakangiting sabi ni Yezuan. Okay, then I'll give it a try. Isang binata ang lumabas sa karamihan, at pagkatapos ay naglabas ng ilang kristal at ang mga kayamanan ng langit at lupa na ginamit niya para sa pagtatanim sa harap ng napakaraming tao. Very good, tama ang number. Kunin mo na. Direktang kinuha ni Yezuan ang mga bagay sa lupa, at pagkatapos ay itinapon ang cold light sword. Klang! Biglang hinugot ng binata ang cold light sword, at saka nilaslas patungo sa langit. Sa pagpapalakas ng isang mid-grade na espiritual na sandata, ang pag-atake ay napakabilis, at ito ay nawala lamang pagkatapos na ito ay daan-daang metro ang layo. Ito ay talagang isang mid-grade na espiritual na sandata. Mabuti, ito ay mahusay, ha. Ang binata ay ligaw sa tuwa. Sa pamamagitan ng isang mid-grade na espiritual na sandata, ang kanyang pagkakataong makapasa sa pagsusulit ay mas mataas. Natahimik ang lahat ng naroon. Hindi nila namamalayan na inilibot nila ang kanilang mga mata sa paligid at nalaman nilang maraming tao ang nakatingin sa kanila nang nanlalaki ang mga mata. Sa sandaling ito, naglabas si Yezuan ng katulad na cold light sword mula sa devouring space, at sinabing, ang pangalawa, sino ang may gusto nito? Gusto ko, ako din, iwan mo ako ng isa. Nagkagulo ang mga tao, at lahat sila ay sumigaw, sinusubukang bumili ng isa. Haha, don't worry, may 9 akong token dito. Yung mga may token, pwede namang bumili ng sunod-sunod. Fair na, bago matapos magsalita si Yezuan, 9 na token ang lumipad palabas. Ang mga binata ay natigilan saglit,
At pagkatapos ay mabilis na nagmadaling lumabas upang ipaglaban ang mga token. Number 1, ako ang number 1. Nandito na ang kristal, ibigay mo sa akin. Sige, kunin mo na. Ako ang number 2. Dito, number 3, number 3, number 3 nandito na. Tuldok. Wala pang kalahating minuto, nagbenta si Yezuan ng 8 cold light swords. Nasaan yung number 9 token? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Nagkatinginan ang mga tao sa ibaba. Wala sa kanila ang nakakuha ng number 9 token. Ang number 9 token ay nabasag niya. Biglang may sumigaw. Pagkatapos, ang lahat ay tumingin sa direksyon na kanyang itinuturo, at sa wakas ay napunta sa magandang bihis na binata, si Lin Jirong. Paano kung sinira ko? Ngumuso si Lin Jirong.